tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang nakagugulat na pahayag ang binitiwan ni dating Pangulong Donald Trump kaugnay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa Estados Unidos. Sa halip na tuligsain ang bagong ulat ng inflation, hayagan niyang sinabi na gusto niya ito. Ang kontrobersyal na pahayag na ito ay mabilis na umani ng matinding batikos mula sa kanyang mga katunggali sa politika, lalo na't ang ekonomiya ang pangunahing usapin ng mga botante ngayon. Nagsimula ang lahat ng ilabas ng pamahalaan ng Estados Unidos ang pinakahuling ulat ng Consumer Price Index para sa buwan ng Mayo. Ayon sa datos, umakyat sa 42% ang inflation rate kumpara sa nakaraang taon. Ito na ang pinakamataas na antas ng pagtaas ng presyo mula noong Abril ng taong 2023, isang realidad na labis na nagpabigat sa bulsa ng mga ordinaryong mamamayan doon. Ngunit sa halip na iwasan ng isyu o kaya ay tawagin itong isang pakana lamang ng kabilang partido tulad ng madalas niyang gawin noon, pinili ni Trump na harapin ito sa isang hindi inaasahang paraan. Hindi niya itinanggi ang hirap na dinaranas ng mga tao sa mataas na gastusin at hindi rin niya ipinagmalaki na pinapababa niya ito. Sa halip, pinuri pa niya ang mga matataas na numero sa ulat na ikinagulat ng marami sa media. Sa harap ng mga mamamahayag, tahasang sinabi ni Trump ang mga salitang, "Alam niyo ba kung ano ang talagang gusto ko? Gusto ko ang inflation." Ang pahayag na ito ay tila ba nagpapakita na hindi na siya nag-aalala sa negatibong epekto nito sa kanyang kampanya. Agad na kumalat ang kanyang binitiwang salita sa iba't ibang plataporma na nagdulot ng malawakang debate sa tunay na layunin ng kanyang mga kakaibang pahayag. Dahil nalalapit na ang halalan, napakadelikado ng ganitong uri ng pahayag para sa sinumang kandidato. Ang ekonomiya at ang mataas na gastusin sa pamumuhay ang nangungunang alalahanin ng mga botanteng Amerikano. Sa mga nakaraang survey, nakakuha si Trump ng mababang marka pagdating sa pangangasiwa sa ekonomiya. Kaya naman, hindi pinalampas ng mga demokratiko ang pagkakataong ito upang gamitin ang kanyang pahayag laban sa kanya. Sa loob lamang ng ilang minuto matapos maipalabas ang kanyang komento sa telebisyon, mabilis na kumilos ang mga pinuno ng Partidong Demokratiko. Agad na nag-post sa social media platform na X si Senate Democratic Leader Chuck Schumer. Ayon sa kanya, narinig ng buong Amerika ang pag-amin ni Trump na gusto nito ang inflation. Idinagdag pa ni Schumer na ang pahayag na ito ay patunay ng kawalan ng respeto ni Trump sa publiko. Hindi rin nagpahuli si House Democratic Leader Hakeem Jeffries sa pagpuna sa dating Pangulo. Sa kanyang sariling pahayag sa X, sinabi niya na sa wakas ay may nahanap na silang bagay na mahal ni Donald Trump tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili at ito nga ay ang inflation. Ang mga ganitong patutsada ay nagpapakita kung gaano kabilis sinamantala ng mga demokratiko ang tila pagkakamali sa komunikasyon ng kampo ni Trump. Umabot maging sa mga opisyal na pagdinig sa Kongreso ang kontrobersyang ito. Sa isang pagdinig, hinarap ni Representative Emilia Sykes, isang demokratiko mula sa Ohio, si Energy Secretary Chris Wright. Direkta niyang tinanong ang kalihim kung gusto rin ba nito ang mataas na inflation upang makita kung sumasang-ayon ang mga opisyal ng administrasyon sa mga kakaibang pananaw na ipinapahayag ng kanilang dating pinuno. Naging maingat naman sa kanyang sagot si Secretary Wright upang hindi direktang kontrahin si Trump, hihintayin ang profesionalismo. Sinabi niya na mas gusto niyang tapusin ang kakayahan ng Iran na magkaroon ng sandatang nuklear. Ngunit nang gipitin pa siya sa tanong, napilitan din siyang umamin na mas pipiliin pa rin niya ang mas mababang inflation rate para sa bansa kaysa sa kasalukuyang mataas na antas nito. Nang tanungin tungkol sa partikular na pahayag ni Trump, ipinaliwanag ni Wright na si Trump ay isang taong mahilig sa eksaherasyon at may kakaibang paraan ng pagpapasaya sa publiko, ngunit nagpakita pa rin ito ng mahusay na pamumuno. Ang pagtatanggol na ito ay nagpapakita ng mahirap na posisyon ng kanyang mga kaalyado na kailangang bigyang kahulugan ang mga hindi tipikal na pahayag ng dating Pangulo sa gitna ng krisis. Sa kabila ng kanyang kontrobersyal na pahayag, may sariling paliwanag si Trump kung bakit mataas ang inflation. Ayon sa kanya, ang pagtaas ng presyo ay direktang bunga ng digmaan sa Iran na nagpapataas sa halaga ng enerhiya sa buong mundo. Nangako siya sa kanyang kampanya para sa taong 2024 na mabilis niyang lulutasin ang isyung ito sa pamamagitan ng kanyang mga estratehikong hakbang. Upang patunayan ang kanyang kakayahan, gumawa si Trump ng isang sorpresang anunsyo noong Miyerkules. Inihayag niya na mayroon ng ginagawang sikretong operasyong militar ang Estados Unidos upang maibsan ang krisis sa enerhiya.
Ang operasyong ito ay naglalayong tiyakin ang ligtas na pagdaan ng mga barkong may dalang langis sa mga kritikal na ruta sa gitnang silangan na kasalukuyang apektado ng nagpapatuloy na digmaan. Ayon kay Trump, ang nasabing sikretong misyon ay matagumpay na nakapaghatid ng humigit kumulang 100 milyong bariles ng langis sa pamamagitan ng Strait of Hormuz. Ito ang pangunahing daanan ng barko kung saan dumadaan ang 20% ng supply ng langis sa buong mundo. Ang rutang ito ay epektibong naisara mula pa noong huling bahagi ng Pebrero dahil sa matinding labanan sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Ipinagmalaki pa ng dating Pangulo na ang sikretong operasyong ito ang pangunahing dahilan kung bakit bumaba ang presyo ng langis sa mas mababa sa $70 bawat bariles, matapos nitong lampasan ang $110 noong simula ng Abril. Sinabi niya na ngayon pa lamang niya ito opisyal na inanunsyo sa publiko, ngunit gabi-gabi na nilang inilalabas ang milyon-milyong bariles ng langis para sa merkado. Sa kanyang mga post sa social media, idinagdag ni Trump na ang misyon na nagsimula noong nakaraang buwan ay nagresulta sa ligtas na paglalakbay ng higit sa 200 komersyal na barko sa Strait of Hormuz. Gayunpaman, mabilis na pumalag ang mga eksperto dahil walang sapat na opisyal na datos na magpapatunay sa mga numerong ito at hindi rin malinaw kung ano talaga ang naging papel ng militar ng Estados Unidos. Upang mas maunawaan ang konteksto bago magsimula ang digmaan, may average na 20 milyong bariles ng langis ang dumadaan sa kipot araw-araw. Ibig sabihin, ang 100 milyong bariles na sinasabi ni Trump ay katumbas lamang ng 5 araw ng normal na biyahe bago ang krisis. Dahil dito, marami ang nagdududa kung sapat nga ba ang operasyong ito upang magkaroon ng pangmatagalang epekto sa pandaigdigang presyo. Bilang tugon naman sa bagong ulat ng inflation, mabilis na itinuro ng White House na may ilang mahahalagang gastusin ang bumaba noong Mayo kumpara sa nakaraang buwan. Kabilang dito ang presyo ng mga bagong sasakyan, mga iniresetang gamot at insurance sa sasakyan. Sinisikap ng kasalukuyang administrasyon na ipakita na gumagana ang kanilang mga patakaran upang mapagaan ang pasanin ng kanilang mga mamamayan. Gayunpaman, kapag pinagsama ang pangkalahatang inflation rate at ang pagbabago sa sahod ng mga manggagawa, makikita ang isang malungkot na katotohanan. Humina ang kakayahan ng mga tao na mamili kumpara sa kanilang kinikita. Ipinahayag naman ng tagapagsalita ng White House na patuloy nilang isusulong ang mga programa para sa abot-kayang pamumuhay upang masiguro na mapoprotektahan ang pinaghirapang pera ng bawat pamilya. Sa kabilang banda, nananatiling maingat at mapagduda ang mga pamilihang pinansyal sa mga pahayag ni Trump. Sa katunayan, sa mismong araw ng kanyang anunsyo, tumaas pa ng halos 4% ang presyo ng krudo sa Estados Unidos at sumara sa halos $72 bawat bariles. Nangyari ito habang naglulunsad din ng mga airstrike ang Amerika laban sa Iran na lalong nagpainit sa tensyon sa rehiyon. Sa huli, ang kontrobersyal na pahayag ni Trump at ang kanyang mga hindi pa napatutunayang claims sa militar ay nagpapakita ng matinding labanan sa naratibo ng ekonomiya. Habang papalapit ang halalan, ang bawat salita ay may malaking epekto sa pananaw ng publiko. Mananatiling mapanghamon ang sitwasyon para sa mga ordinaryong mamamayan na patuloy na naghahanap ng tunay na solusyon sa mataas na gastusin sa araw-araw.